Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong mga tumatakbo ho ng mayor ho diyan sa lungsod ho ng Davao. Na kung saan teritoryo ho yan ng mga Duterte. Na kung saan hinawakan ho nila ng 3 dekada mahigit or kulang-kulang 40 years na. Matindi, ano? Na kung saan yung pwesto ho ng mayor at vice mayor umiikot lang ho doon sa tahanan ho nila na bahay na luma na kulay asul. O syempre, kilala nyo naman yung alam nyo naman yung bahay na yun, 'di ba? Yung lagi nilang pinakikita, yung asul na luma. Oo. Yung lagi ang pinopost nila sa social media, wala silang pinopost na ibang bahay diyan sa Davao eh. Bakit kaya? Pag magbe-birthday si Digong, may kanin tutong, tas may kandila. Doon lagi nagbubulaw ng candle doon sa bahay na luma. Pipicturean ni Bongo, sabihin, si Tatay Digong, birthday niya ngayon. Ganito lang mag-birthday si Tatay Digong, simple lang, kanin tutong, may kandila, birthday na, happy birthday na, gano'n. Para lagi mapakita sa taong bayan, simple, makamasa, makabayan. Alam niyo, walang gastos, gano'n. Tapos after ng picture taking, na-post na, saan na pupunta? Alis na dun sa lumang bahay, saan na pupunta? Sa mansyon na. Party-party na talaga. Anyway, hinawakan ho nila yung Davao kulang-kulang 40 years o 3 dekada mahigit. At yung pwesto ho ng vice mayor at mayor, umiikot nga lang ho doon sa tahanan nila. Laging Mayor Duterte, Vice Mayor Duterte ang nababanggit, ang nakaupo dyan. Naiiba lang ho ng first name, pero ang last name laging Duterte. First name lang ho naiiba. Pagka may nagtanong, Chris Ulo, kung talagang ayaw na ng mga taga-Davaoenyo sa mga Duterte, nananawa na sila, bakit nananalo? Wala namang ibang maboto, wala namang ibang choice eh. Wala namang ibang choice eh. Wala naman lumalaban na totoong laban na may pangalan na talagang may ipapalag. Wala naman eh. Wala naman lumalaban, wala naman lakas ng loob may lumaban sa kanila. Talagang hindi na iboboto, wala namang iboboto eh. Ngayon mga kababayan, ngayong parating hong halalan 2025, meron hong nakakatunggali. Ito hong si Digong, yung former president ho natin. Dati ho nating presidente sa kasamang palad. May makakalaban siya, may naglakas ng loob, lumaban, humamon, agawin ng pwesto sa mga Duterte, ang pwesto ng mayor, si Carlo Nograles. Yan ho yung makakatunggali ni Digong sa pagka-mayor ngayong halalan 2025, Mayo. Nakakapagtaka nga, bakit si Digong ang lumaban? Hindi si Baste. Bakit kaya hindi si Baste? Pwede kayang, kung i-analyze natin, pwede kayang hindi kaya ni Baste. Kung ang makakatapat niya si Carlo Nograles, hindi kakayanin sa boto. Kaya, ang pinanlaban, pinangharap, kahit uugod-ugod na, pipilay-pilay na, at paiba-iba na mga sinasabi, paiba-iba na iniisip, ang inilaban si Digong. Kasi nga, kung si Baste, ang lalaban ng mayor, makakalaban si Carlo Nograles, at pwedeng hindi kayanin ni Baste, mawawalan sila ng posisyon.
diyan sa Davao. Mawawala sa kamay nila yung pinakakapangyarihan. Kaya si Digong siguro ipinanlaban nila. Kaso, kahit yata si Digong ang ipanglaban, mukhang hindi na ho talaga nila makukuha pa itong paparating na posisyon ang pwestong mayor. Mukhang malilipat na ho sa unang pagkakataon ang pwesto ho ng mayor sa pamilya Nograles. Sa katauhan ho ni Carlo Nograles. Bakit ko nasabi? Naglabas ho ang Social Pulse Philippines Survey na kung saan yung survey result nila nangunguna ho si Carlo Nograles sa survey ng pagka-mayor dyan sa Davao. Ang laki ho ng inabante ng kanyang survey. 43% ang survey ng kanyang pagtakbo dyan sa Davao ng pagka-mayor. 43%. Samantalang ito, si Duterte, Rudy. Kilala niyo naman, siyempre, sino si Rudy Duterte? Rodrigo Roa Duterte ay 38% lamang. 43 si Nograles Carlo, 38 si Duterte. So tambak lamang ho itong si Carlo Nograles. So ilan ang lamang niya? 5%. Bakit kaya nagkaganon, ano? Siguro pumantay, okay. Medyo naghahabol si Nograles, okay. Pero sa tingin nyo, bakit kaya ang laki na ng lamang ni Carlo Nograles? Ano kaya mga dahilan, mga Davao? Mga taga Davao, kung sino yung mga taga Davao dyan makakapanood nito, baka po pwede i-leave nyo yung message nyo dito sa comment section. Bakit kaya? Kung pwede kaya nananawa na ang mga taga Davaoenyo. Sipin mo, 3 dekada mahigit. Kulang-kulang 40 years. Hawak ng pamilya Duterte ang Davao. Lagi na lang Mayor Duterte, Vice Mayor Duterte ang naririnig mo, ang umahawak dyan sa lungsod na yan. Lagi na lang ang last name, Duterte, iba lang ang first name. Umiikot lang sa bahay nila yung posisyon. Buti hindi nyo pinatatakbo yung pusa't aso niya. Natin. Ito pa nakakatawa. Hawak na nga ho nila ng 3 dekada mahigit ang Davao, kulang-kulang 40 years. Baha pa ng baha. According pa sa DPWH, PACS, from 2020 to 2022, nagkaroon ng budget ang Davao. Sa isang distrito lamang. Na umabot ng 51 billion pesos para sa mga istruktura dyan, sa mga daan-daan. Ano nangyari? Bakit baha pa rin ang baha? 51 billion. Naramdaman nyo ba yan, mga taga Davao? Especially yung mga lugar dyan na kung saan hanggang ngayon hindi pa rin semento ang daanan. May naging budget daw kayo. Paks yan, ha? Paks yan, hindi paninira yan. Nasa record ng DPWH yan. Umabot ng 51 billion pesos. Pinakamataas nga raw yan sa kasaysayan. Akala ko ba maunlad na ang Davao sa pamumuno ni Digong? Maganda na ang mga daan. Bakit kinakailangan budgetan pa ng 51 billion noong 2020 to 2022? Kasi kapag ang isang lungsod, maayos na, maganda na, improve na, dapat ang budget niyan, hindi na ganun kalaki. Di ba? Kung kailan naman naayos na sinasabi nyo, kung kailan improvement, kung kailan marami ng sinasabing napagawa, kung kailan sinasabi nyong gumanda, tsaka naman may budget na kailangan malaki. Parang baligtad yata. Dapat, ang pinupondohan ng malaki, yung mga lungsod na kung saan, hindi pa ganun kaayos. Marami pang dapat ayusin. Diba?
Bakit bibigyan ng pondo ang isang lungsod na maayos na sinasabi nyo? Ay, nako. At sabi, ulitin ko pinakamalaki daw ho sa kasaysayan ito ng Pilipinas na ang isang lungsod nabigyan ng ganong kalaking pondo. 51 billion pesos sa loob ng 2 taon. 2020 to 2022. Naramdaman nyo ba yan, mga taga-Dabawenyo? Comment nyo naman dito sa video natin. Kaya siguro, etong mga taga-Dabawenyo, nakakapag-isip-isip na, nag-iisip-isip na iboboto pa ba natin itong nakagis na natin? Isipin nyo, 30 years mahigit, 3 dekada mahigit, kulang-kulang 40 years na hawak ng pamilya Duterte. Ibig sabihin, kung may edad dyan na 30 years old, mula nung pinanganak. Sabihin, kung may pinanganak dyan, na 30 years old na ngayon, 30 years, kung 30 years old ka na ngayon, 30 taon, 30 years na nakakalipas, bagong panganak ka, Duterte na, nung iniri ka ng nanay mo. Hanggang ngayon, 30 years old mahigit ka na, Duterte. Duterte. Grabe naman yan, putik. Mga taga Davao. Isa bagay, lungsod nyo yan. Lungsod nyo yan. Kayo ang mag-ano dyan, di-decision dyan. Ayaw nyo ba yung dumating na point na, halimbawa, tapos na halalan. May nanalo na. Halimbawa, Nograles na. Carlo Nograles. Oh, halimbawa, may nanliligaw sa inyo, isang babae, no? May nanliligaw doon sa babae. Halimbawa, ang pangalan Sheila. Gandang pangalan, Sheila. Halimbawa, Sheila. Ay, Sheila. Taga saan ka? Taga Davao. Ay, Davao, oo. Sino mayroon nyo doon? Mayor Carlo Nograles. O, di ba iba naman? Sarap pa kayo. Ang ganda pa yung sino mayor nyo? Mayor Carlo Nograles. O, di ba? Maano sa tenga? Alam mo yung bago naman? Kaysa yung, Sheila, sino meron nyo sa taga-sang Davao? Sino meron nyo dyan? Mula nung pinanganak ako, Duterte. Ay, iba lang ng first name, pero lagi ang last name Duterte. Puro Mayor Duterte ang naririnig ko. Yan ang mayor sa amin. Ano point dito? Ano ibig ko sabihin? Bigyan nyo naman ng pagkakataon na yung ibang taga dyan or ibang pamilya, ibang tao na sila naman ang humawa, magpaandar ng pamahalaan dyan sa Davao. Siguro naman hindi, kung sakasakali ba manalo ang Carlo Nograles bilang mayor ng Davao, sasama pa ba na loob ng sasama pa ba loob ni Digong? Kulang-kulang 40 years, 3 dekada mahigit. Asama ba? Grabe naman. Sus, giatay. Ay, para naman tayo. Di ba? Bigyan nyo naman ang pagkakataon. Ngayon, ang pinakamaganda dyan, lubos-lubusin nyo na. Yung vice mayor, ang iboto nyo, kaalyado na rin ng Nograles. Para pantay yung takbo ng ekonomiya nyo dyan. Walang umeepal. Di ba? Tapos, ang iboto nyo rin ng congressman, mambabata sa District 1 nyo na hawak ni Pulong ngayon, wag naman si Pulong na ang iboto nyo. Kasi si Pulong na naman ang tumatakbo Ang iboto nyo naman, yung kapamilya naman nilang Nograles. Yung babae, yung maganda, yung abogado. Migs Nograles. Yun naman ang iboto nyo. Congressman ng District 1, Migs Nograles, Mayor Carlo Nograles, Vice Mayor, kaalyado yata nila, kapamilya. Yun naman iboto nyo para pantay yung takbo. At ito, tatandaan ninyo. Kapag natalo na ang mga Duterte dyan, ang pumalit na sa munisipyo, Nograles, especially Carlo Nograles, Amelia Nograles na ang papalit dyan. Sinasabi ko sa inyo. 30 years mahigit nilang hawak yan, kulang-kulang 40 years, 3 dekada mahigit.
hindi na ako magugulat kung ano-ano makikitang mga nangyari dyan sa loob ng 3 dekada mahigit sa kung paano nilustay ginamit ang pondo ng Davao. Bakit ko nasabi? Si VP Inday Sara, 2 taon lang umupo sa OBP pa lang. 2 taon pa lang umupo sa ahensya ng gobyerno na DepEd kung ano-ano na nakita eh. Paano pa dyan sa Davao? Hinawakan nila, pinapalit-palit nila. Oh. Paano makikita kung tama ang paggastos ng pondo ng isang lungsod? Kung ang pumapalit lang doon kapamilya mo. Oh. Siyempre, maitatago ang dapat maitago, di ba? Kaya, mga taga Davao, nasa inyo yan, nasa inyong kamay yan. Kasi, taga dyan kayo. Kami, hindi kami taga dyan. Lungsod nyo yan. Ha? Oh. Okay, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.